improvised paputok. Yan daw ang pinakakaraniwang sanhi ng fireworks-related cases na isinugod sa Jose Reyes Medical Center sa Maynila. Para sa update magbabalita, si Mobile Journal, Kayla Magkantan. Kayla, may mga isinusugod pa bang biktima ng mga paputok dyan mula kaninang umaga? Naitalan dito sa JRRMC ay 7 AM pa yung huling naisugod. Kaugnay nga sa firework-related injury. Sa mga oras na ito, may mga ilan na lumabas na naging biktima ng paputok. As of 12:20 ngayong tanghali, pumalo na ng 87 ang bilang ng kaso ng mga naputukan na itinakbo dito sa pagamutan. 32 sa mga ito ay dahil nga sa unknown firecracker o yung mga improvised o homemade. 10 naman ang napuntirya dahil sa 5-star o triangulo, habang 9 naman ang dahil sa paputok na King Kong. Cheryl, kanina naabutan natin yung paglabas ng isa sa mga naputukan at yung kanyang muka talagang nasunog at yung kanyang braso ay nakabenda pa. Ayon sa kanya, inipon niya yung pulbura mula dito nga sa tinatawag na 5-star at nung kanyang sinindihan, doon na sumabog itong paputok. So ito yung mga dahilan kung bakit marami nga yung naging nabiktima rin dahil nga pinupulot nila o iniipon nila itong mga gamit na napaputok. Cheryl. May kinailangan ba ang putulan ng parte ng katawan sa mga pasyente doon sa naitalang 87? Yes, sadly Cheryl, dito sa datos ng JRRMC, 31 sa mga biktima ang active, ibig sabihin sila mismo yung nagpaputok, habang 56 naman yung passive, yung mga nanonood lang o napadaan, at 37 yung mga injured na minor de edad, habang 46 naman yung ating adults. Yung dito sa mga nagtamo ng blast burn with amputation, umabot ito ng 10, habang 56 naman yung maswerteng hindi na-amputate. Pero sa mata at sa lower extremities, ang kadalasan kasing naaapektuhan ng paputok. Cheryl. Pero ilan uli yung bilang na may kinailangang putulin, kagaya ng mga daliri? Yes, 10 Cheryl, yung kinailangang i-amputate dahil nga sa kanilang mga tinamo na tama, habang 56 naman yung maswerteng hindi na naisugod agad kasi yung ilan may mga nakausap tayo na kaanak, ang ginagawa raw kasi ng iba, nananatili muna sa bahay, iniisip nila na magagamot pa nila yung tinamo sa paputok na kanilang sinindihan, pero yung iba hindi na daw nila matiis yung sakit, saka pa lang sila pupunta dito nga sa pagamutan. Cheryl. Walang insidente o biktima ng stray bullets? Sa ngayon, Cheryl, wala pang naitatala itong pagamutan kaugnay dyan. At yung ating pagamutan naman handa kung sakaling meron pang ibang kaso. Bukod dito nga sa mga firecracker, handang-handa naman daw sila sa tao, maging sa kagamitan. Kaya ulit-ulit nilang sinasabi na hanggat maaari, kasi yung iba malamang may mga tira pang paputok na gagamitin. Yung iba naman hindi inililinis o nililigpit yung kanilang mga pinaggamitan. Maging careful at responsable dito nga sa pagpapaputok para hindi na makadamay pa ng iba, Cheryl. Maliban sa mga biktima ng paputok, may kinailangan bang isugod dahil naman sa atake, baka nasobrahan ng kain, nasobrahan ng inom, or aksidente? Yes, Cheryl, kanina napansin ko, although hindi sila naglabas ng mismong data, may mga ilan tayong napansin na dahil daw sa motorcycle accident. So merong 3 mula nung tayo ay nandito ng alas 8 ng umaga, 3 yung nakita natin na dinala at may mga galos dahil daw yun sa aksidente. At yung kaninang umaga naman napansin din natin may mga matatanda, hindi lang natin sigurado pa sa ngayon kung ano ba yung dahilan, pero naririnig-rinig natin na isang tinitignan nga yung high blood dahil posible na nakaapekto yung maraming pagkain kagabi, maraming pagkain, kaya tuloy-tuloy pa rin, Cheryl, yung dumarating dito sa emergency room. Nabawasan lang ngayon yung firecracker-related injury, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Kayla Magkantan. Buong magdamagding abala sa East Avenue Medical Center dahil sa mga nabiktima ng paputok. Para sa update, magbabalita live mula sa Quezon City si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, gaano karami ang kaso dyan? Carol, as of this morning, umabot nasa 24 yung tali ng mga naputukan dito sa East Avenue Medical Center. Sila yung mga nabiktima ng firecracker-related injuries at karamihan nga sa kanila ay pawang mga minor de edad. Karamihan ng mga naputukan na idinala dito sa East Avenue ay yung mga gumagamit
ng mga ipinagbabawal na paputok gaya ng Boga, 5-star, Piccolo at Whistle Bomb. Cheryl? Marami ba sa naputukan, mga nagpapaputok din o nadamay lang? Cheryl, halo-halo yung mga kwento ng mga naputukan dito, no kwento ng isang magulang ay nanonood lang ng paputok yung kanyang anak, ay nanonood lang ng mga nagpapaputok yung kanyang anak at nagpapaputok ng mga boga, no, nanonood lang. Kaya at maya-maya nga, bigla na lang siya tinawag dahil yung kanyang anak pala ay natapunan itong alcohol na nilalagay nga dito sa boga. Kaya kung nakita natin, yung bata medyo lapnos yung ilang parte ng kanyang katawan, no. Ang ilang naman ay hindi alam na yung anak nila mismo yung nagpapaputok, no? Kaya naman yung iba, tinanong natin, saan ba, sir, nabili yung kanyang paputok nung ginagamit ng inyong anak, no? Sabi nila, ay nabibili daw sa palengke. Kaya naman, Cheryl, no, paalala na wag na pong gumamit ng paputok ngayon at para hindi na dumagdag pa yung tali dito sa East Avenue Medical Center. Cheryl? May kinailangan bang ma-amputate? Cheryl, as of this morning, no, may mga nakita tayo na amputation yung diagnosis. No? May isang 27-year-old na lalaki mula sa Quezon City ang naputulan ng kanyang kanang kamay at may isa pang 8-year-old naman na lalaki mula sa Montalban, Rizal ang naputulan naman ng index finger sa kanyang left hand. Cheryl? So merong kinailangan yung buong kamay ay pinutol? Yes, Cheryl, yun yung nakalagay sa diagnosis, no, right hand ng 27-year-old na lalaki, no. Pero so far hindi pa na natin nakukunan ng panayam itong individual na ito, Cheryl. Hanggang kailan naka-high alert ang East Avenue Medical Center para sa mga mabibiktima ng paputok? Cheryl, simula December 25, no, ay nakakatanggap na ng mga firecracker-related incident ang East Avenue Medical Center at usually hanggang January 3 ay naka-white hood ang hospital. Kaya naman, sa ngayon, Cheryl, ay magpapahadid tayo ng onting token, no, sa ating mga medical frontliners dito at iaabot natin to sa kanilang front desk. Okay. So, paabot lang natin itong Aba, may dala ka talagang Okay. goodies para sa kanila. Kaso walang Siyempre, tao. nawala ng tao, Busy. pero kanina may nakaupo kanina dito, nakausap na natin. Pero ito, share yung token natin sa kanila dahil magdamag at buong araw silang nakabantay sa mga ating kapatid na kinakailangan ng medical treatment dito sa East Avenue Medical Center. Nakausap mo ba sila kung gaano naging ka-busy or then paano rin nila sinelebrate yung pagsalubong sa bagong taon? Cheryl, no, kahit talagang New Year na New Year, talagang tuloy na tuloy ang kanilang pagsiservisyo dito, no. At ito nga, Cheryl, ito maabot na natin actually yung token na ating pinapamigay. Hello, sir. Hello. Ayun na. Naku, Okay, nahihiya binalikan yata na sa naman atin. tayo. Sir, okay lang, sir. Iabot na lang namin to, sir. Sir, ito yung token namin from Monbalita, Pilipinas and Mr. Chinky Tan. Ito po ay para sa ating mga frontliners na nag-celebrate ng kanilang New Year. Okay na po yun. Alright. Cheryl. Alright. Maraming salamat. Mobile Journal, Ivan Tarinque.